ganun ka. ata. Jolin. Tapos Ako nagpapalipad ng saranggola. Piko, Tanching. Pero mamaya natin pag-usapan ng mga games na yan kasi hindi na nagbibiro at hindi na naglalaro ang dalawang kupunan na ito. Kailangan nilang makuha ang mga pagkapanalo para magkaroon ng mataas na chance para sa kanilang playoffs. Game number 3. Remember, Dangerous Grass po ang kanilang pinaglalaruan. Pero ano bang something unique para dito sa ating Smart Emblem build, Joshi? Kung titignan, wala naman sobrang as in unique. Dito sa parehas na teams, medyo normal naman. Even yung Impure Rage mula kay Benny Cutie. Pero ang inaasahan ko dito is ang best target right now for TNC with that Tsunami Slam, I think si Shizu. Kasi pinag-uusapan natin kanina na naka Shizu yung advantage kapag usapang damage output kasi hindi siya pagpafokusan ng defense item ng TNC. Pero kung uunahin siyang patayin ng TNC with the Tsunami Slam, considering na naka-vengeance siya, wala na agad yung problema na yun. Eliminated na kagad yun. And alam natin, yung mga tangki nila, nagiging safe palalo pag nawawala na siya sa Shizu. Kasi yung trabaho for sure na gagawin dito nila James Panks and ni Lord JM ay habulin probably si Lance and Benny. Yung paglaruin dito si Benny Cutie ha. Zinozone lamang ni Shizu. May na-miss na isang minion. Itong si Benny pero si Nova. Papasok ata si Chuck. Hindi naman, Tidal Strike, kulang pa rin naman ang damage na pwedeng ibigay dito ng TNC. And Zaida probably reserving that Mountain Shocker para sa mas maganda at magandang pwesto. Okay, ilang segundo para sa unang bagong ng laban. Maganda naman ang magiging pwesto at masisimulan dito ng CNC. Level 4 na rin itong si Trimar. So mag-expect tayo ng mas agresibong glue dito sa larong ito. Siya ang hahawak. Pero dahil nga na-clear na dito ni ni Shizu yung Gray. Pero wait lang, mamaya na! Burst down si Nova pero mapapagamit siya ng Flicker Hard Guard. Si JM yata yung tina-target. Nakatago lang doon sa may cross. Siya papasok with the Falling Star mo sa likuran pero side may Mountain Shocker muli. Naligo ng palaso si Lord JM pero tama lang yun. Dahil nakuha na ng AB Bren yung turtle. May Tsunami Slam ibinalik sa nakaraan si Lord JM pero nakuha pa rin ng dahive yung pagong. Grabe yung taktika nila doon, Joshi. No? Sinubsob ni Lord James yung sarili niya para masecure ng AB Bren yung pagong. Alam naman natin na mahirap talaga lumaban sa isang YSS na may Kalea at Glue when it comes to objectives. But because of Lord JM sacrificing his own body para lang siya yung maging target ng TNC, paved the way for AB Bren to secure that objective. And after nung sanib na yon, nung nabuhat etong si Lord JM, biglang kumala si Aqua. Sabi niya, sige na, bahala ka na dyan. Split na tayo, no? Nangyari. Grabe yung naging performance ni Aqua nung game number 1 with this, Angela. Iba talaga si Dad eh. Iba talaga ang pagmamahal ng isang dad eh, no? Ano yun trivia yun Ang tawag ng AP Bren kay Aqua ay Dad. Di ba? Ibang klase. And ang AP Bren, masasabi natin na kahit nakuha nila yung pagong na iyon, may konting kalamangan na nakukuha dito ang TNC. Saan pa nagmumula to, Joshi? For TNC, that lead came from doon sa mga kill, yung sa kill na nakuha nila plus yung bilis ng pag-farm din ni Zaida sa kanyang jungle camp and yung paunting kalabit nila doon sa mga energy shields doon sa first tier turret. That's onto the top, mid, and bottom. Pare-pares na nakalabitan yan. So doon lang nanggagaling yung below 200 na kalamangan ng TNC. Para in MLBB terms, that's just equal. Equal pa rin, equilibrium. And parang ganito rin yung nangyari ng first 2 games. Pag may turtle ang AP Bren, may kill ang TNC. Kung minsan, kagaya nito, kadalasan, ay sila pa talaga yung nakakalamangan. Yun yung paulit-ulit na nangyayari. And para sa akin, magandang trade pa rin naman yun kung ikaw ang TNC, no? Sige, hindi natin makukuha yung objective. Kuha na lang tayo ng hero. At paminsan nga, sila pa nga ang nakakalamang at naaabuso pa nila yung mga ganon. Pagong ay sisimulan na rin ang TNC. So dito papasok ngayon kung paano kukontrolin itong mga dangerous grass na ito. Shizu at dun sa may bandang itaas. May nangyayari pa rin. Pero hatakan lamang ito sa Pagong. Medyo tatagal tong turtle dance na to. Kasi pareha silang nagiging wari doon sa mga bushes. Ito yung pinag-uusapan natin. Trimar pa nga yung ahawak. Ayaw talaga eh. Hindi nila kita si Zaida. Layo ng nilakbay ni Zaida. And walang kaalam-alam ang AP Bren na wala talaga sa position si Zaida. And ito pa lang siya. Darating sakto sa may turtle. Nova pressuring Benny on the backline already. Turtle na naman para kay James Pack. Mauuli sa gitna
pinabuhay pa. James Banks ay madadamay sa pagbakas sa gitna. Makakasayaw ang bagyong Benny. Sasayawan sa gitna siya ng Sino. Nakaprihit din si Lancey. It's a double para kay Benny Cutie. Oh no, tabla-tabla lang ata. Pero si Lord JM, hindi rin susuko. Lancey, sasalubungin din siya pero nakasalim! Uy! Oh my goodness, in X-Nova! Hindi sumuko at denive itong si Benny Oh my God, Cutie. sali pa! Pero sumanib na! Papasukin yata si Lancey pero dahil sa threat ni Chuck Noah atras sila X-Nova. Darating din si Zaida. Nakaamba. Isang one hit na lang. That title strike connects and Nova will be taken down. Men, puro kagulat-gulat na aksyon at pagpapakitang gilas ang pinapamalas ng ating mga roamers. Ibang klase si X-Nova, di sumuko dun sa taas no? Talagang hinanap pa rin yung kill na yon against Benny Cutie. Kasi kung ipapamigay lang nila ng libre yung 2 kills na yon, mahirap dahil mapupunta sa TNC yung kalamangan. May binuhat na naman, may hard carton. Hinakot si Shizu kasama doon. Buhay. Etong si Aqua kaya mabubuhay makakapasok sa Torre. 4 ang nag-engage nila para sa TNC. Oh, Counter-engage. marami silang nagamit doon at 3 more. Magta-try ata sila dito at tatlo, actually 4 na ultimates ang nabitawan ng TNC. Kung iisipin ay magandang gold signal ito para sa AP Bren. Pero babagalan nila, lalaruin nila ng mas mabagal. Ibibigay na kay James Banks yung ibaba. Pero kung mapapansin natin din sa Infinix in-game equipment, meron na rin namang Hunter Strike si Zaida. Kaya din nagiging matapang itong player na to. Tsaka masakit na rin yung damage output na manggagaling sa kanya. And yung early 2 kills na yun for Benny Cutie, just like what we're talking about kanina, kung ibibigay lang yun ng AP Bren ng libre kay Benny, ang laki ng lamang niya agad when it comes to that matchup sa gold lane. Plus, it would translate to a damage na kailangang indahin ng side ng AP Bren. Kasi right now, if sila ay medyo magic reliant, ang TNC ay well diverse. Meron silang YSS, may Kimi, may Harit. So, kailangan mong iwasan yung dalawang damage dealers na yon. Oo, balanse lang talaga. Pero si Lord JM pumasok na. Sanib na rin ang hard guard. Naiwasan yung falling Tarman pero si Lancey may ipit. Anti-gravity naging enough. Attraction pulse ay hindi siya bubuhayin doon. Merong mountain shocker na nailagan din. Ito kupunan ng AP Bren. Ang daming utility na binato ng TNC kaya wala na silang ibigay para sa Turtle. Sinuko na ng CNC. Magandang desisyon para sa kanilang kupunan kasi nalagasan kagad sila dun, Joshi, no? For a good layer ng crowd control. To the moment na, teka lang, si X-Nova may ginagawa pa rin. Hard guard! Grabe! Ano lang sila? Salitan dito mga kaibigan ni Nova and also Lord JM. Sinabay yun sa Zaman Force. Ayun ba? Sumayo sa gitna itong si Lord JM. Shizu ang napalalim doon. Darating. Magre-response sila Trimar. Flicker. Sa kanyang spread. James Banks in. The clean up. Electrifying pits. Taking down side. Sinama na rin si Chakno. Nova ang kukuha ng kill. Si Aqua ay hindi na nila palalabasin. Pero si Lancey ay nawala na rin sa may sanib kay JM. Ito na naman silang sumasayaw. The JM and Aqua connection. Trimar, Pericuri, pinasok ang Zaman Force para lang makalayo. Pero patuloy na sumasayaw sa harapan nila. Etong sila Aqua. Grabe yung pagmamahal ni Ako dito, Lord JM. Ayaw talaga Iba yung sumuko. tatantanan. Ayaw talaga tantanan pero masyado Oh na ata my malalim. God! Pumasok na rin si James Banks para kitilin ang buhay ni Benny. Grabe yung aksyon mula sa AP. Tapos may roamer kang nagpo-push. Hindi ko na maintindihan, pre. Wala siyang paki, di ba? Nagpupush siya doon. Sabi niya, men, meron ako ditong Fury Hammer. So ipupush ko na lang to. Kasi kaya nyo naman. Ipapalo ko na lang. Sayang naman yung Fury Hammer dito. Pero ito yung sinasabi natin mula sa AP Bren. Gamit na gamit yung mechanics ng mga heroes na meron sila. And kung titingnan natin para sa next, sabihin natin sa next na item dito ni X-Nova, I think mag-ano na siya rito. Yung, ano yun? Kailangan niya ng mag-blade armor. Blade oo, armor, Blade oo. armor. Nag-dreadnought na lang siya pang chapsuyan kasi good for the heart naman yon. for the heart. Pero kidding aside, yung ginagawa ng AP Bren, they just have to sustain every single team fight up until the moment na nandyan na si James Banks. Literal na parang superhero dumating. Etong si James Banks, lugi na yung AP Bren doon. If you would notice, unti-unting bumabagsak yung buhay ng mga members nila. Even Shizu has gotten to a point na hindi niya masustain yung damage output ng TNC. But when James Banks came, bigla na lang nabaliktad ang sitwasyon for TNC. Men, ibang klase ang ipinapamalas ngayon ng AP Bren. 3.5k ang kanilang hawak. At dating gawin, balik sa dating gawin dito ang AP, lalo na itong si Aqua. Nagtatago lamang sa mga damuhan at nag-aantay ng pagkakataon. Kumbaga, sabi na dito, pre, go signal na lang. Pero si Lord JM pumasok na! Gumuna nga doon si Lord JM at na-funnel pa sa gitna itong sila Zaida. Nakalabas with a traceless. Umulan ng mga palaso. Mountain shower. Pero kulong yung damage. Si Benny ang kanilang nakuha. Ito na naman
Aqua ang nakuha ng AP Bren. Men, yun na naman, flicker in para kay Dad Aqua. Para sa subukan sana patayin dito si Lancy. Pero hindi naging matagumpay. Kaya lang, itong Lord na ito ay malaya ng makukuha ng AP Bren. Grabe yung nagiging responde ng AP. Grabe yung nagiging aksyon. Parang walang sagot na mahanap ang TNC. Ang Angela, ibig sabihin, ang isa lang yung aasahan mo dyan eh. Ano? May sasaniban. Oo. Pero umabot na naman sa punto may mechanics na nadagdag sino yung sasaniban. Kasi at first we thought it's gonna be Lord JM. Kasi siya na yung nalulugi sa harap. Pero biglang kay Shizu pala, tas lahat ng pwede niyang i-bypass, binaypass niya para abutin yung nasa likod. Ganun yung ginagawa ng AP Bren. This is not what we expect, the utilization of this Angela. Pero nung alam nila na, teka, nasasaktan sila kay Shizu, masakit yung damage output nung only physical damage na meron tayo. So yun yung binigyan ng proteksyon ni Aqua. Wala nga lang siyang Winter Crown nung ginawa niya yung flicker play. Pero kasi kanina, nung game number 1, may Winter Crown na siya noon at gumana. Ngayon, masyadong napalalim, nabigyan siya. Sa tingin ko, nagagawa yun ni Aqua kasi hindi siya gumagalaw, nagme-meditate, nakafocus siya. Ay. Sa kanya, tinan mo, usually nagkiklear yung mga angel lang ganyan, pero siya, nakatayo lang kung saan siya pupwesto, then talagang nakatutok siya sa mapa. That's why he has the full CCTV vision kung anong nangyayari sa kanyang mga kakampi. Oh, para naging kolata dito. Sigaw na lang ng Darna kung sino ang sasaniban ko. Yun ang... Hindi. Ano ba? Hindi yun, hindi yun. Iba pala yun. Oo. Pero baka, parang ganun naman yung gusto kong sabihin. No? Basta sigaw ka lang, ikaw lang natin kung sino yung sasaniban at nagpapatuloy yung paulit-ulit na nangyayari. Wapakes naman na si ako eh. As long as nakuha ko yung item na kailangan ko, hindi ko na kailangan mag-level. Level 11 pa rin ako hanggang ngayon, sabi ni Aqua. Sabi niya, ang goal lang naman niya dito ay makasanib, makapagbigay ng shield, makapagbigay ng heal. And AP Bren will do the rest. Tsaka alam mo malupit, pre? Baka nga dun sa moment na yun, ang sumisigaw ng Darna, si Lord JM. Si Lord JM. Pero sabi niya, wala akong paki sa'yo. Kay Shizu. Yun nga eh. Oh, wait Tsaka lang yung ganyang mga hover ng Heart Guard, nakakatakot yan. Bibigyan mo lang ng idea, sige, subukan yung bigyan. Sasaniban ko to. Oh, parang kunyari, nag-aalok ka ng pagkain. Oh, pre, subukan mo. Subukan mo. Inaalok mo ng pagkain, pre. Siya ngayon, subukan mo. Parang, Tapos biglang lilipat ng target. Lilipat ng ano eh. Lilipat Ayan, sa siomay. Lilipat sa siomay. Ang nangyayari kasi dito, parang pang-aning din yun na may heart guard to, maglalayuan sila. Or may iba sila ng pwesto din. May isang specific hero, most of the time, Nova or Shizu na papabor sa kanila kung saan nag-disperse ang TNC. dapat may sa sobrang lupit ng ginagawa ni Aquaman, dapat may separate na camera na siya eh. Kaya nga, Aquacam. Aquacam. Meron siyang Aquacam na... Di na siya gumagalaw dun, oh. Ayan o. Nakatambay na lang eh. Lipat mo na ng damo para hindi ma-AFK. Ayan, galaw-galaw lang. Oo nga pala, no? Remind lang kita ako, baka ma-AFK ka, galaw-galaw mo ng konti yan. Ayan o, gumagalaw-galaw. Pakita. Sa tingin ko nga nagaganon siya every time eh. Kasi bigla na lang nagagalaw na OT. Pero kidding aside, man, hindi nagbibiro ang AP Bren dito kasi 7,000 ang kanilang halamangan. Laki. Again, ang pinag-uusapan natin, ang playoff ticket, ang playoff, sabihin natin na opportunity ng TNC at ng AP Bren. Bilisan nilang kukunin itong Lord na ito. At walang magiging reaksyon na. Ay, gumagalaw siya. Meron na. Binigyan tayo ng Aquacam. May Aquacam na. Yun pala yung ginagawa niya dun. Pagalaw-galaw lang, no? Kinikis-kis yung mukha sa pader. Ayun yung tinatawag nilang AFK Jutsu eh. Yung kunwari AFK ka, basta gumagalaw ka lang sa pader. Alam mo, ano nga eh, kung kayang saniban yung Lord, baka saniban niya ako eh. At saka ganun na rin kasi ka-spammable Oo. yung hard guard niya. Sobra, oo. Ilang beses natin nakita. Actually, dun sa last few times na nakita natin yung team fight, mga 2 beses ata nag-hard guard itong si Aqua. Max level na itong si Shizu at si James Punks. Gayon din naman itong si Zaida. Pero yung Lord na ito ay susuro sa itaas. Hindi man sasabay yung flow ng wave nila pero maaaring makabasag ng tore Eto. dito ang TNC. Men, idadamay ko kayo sa tanong. Sino ang sasaniban dito ni Aqua? Ayan, letter A. Letter A, Lord Lord JM. JM. Exnova? Si JM na nga yung papasok pero lalabas din sila doon para lang mabigyan ng espasyo yung Lord. Mabasag yung tore doon sa may itaas. May mga minions sa may ibaba. Hindi naman rumekta ang AP Bren. Men, balikan natin, letter A, Lord Lord JM. JM, letter B, James Punks,
Letter C, Shizu. Letter D, si X-Nova nga, feeling ko candidate din sa pwedeng saniban dito eh. Ayun na nga, every single one of them. Even ako, hindi ko ma-foresee. Kala ko even ikaw pwede kang saniban. Akala ko lahat na Even ako, hindi ma-foresee kung sino. Kasi ang scariest na pwede niyang saniban, si James Punks. Oh. Kapag gumana yung frontline ni Lord JM at ni X-Nova, yung pinaka-straightforward na sagot kung sino yung malulugi doon sa frontline. Oo. Kung mabibigyan si Nova, kung mabibigyan si Lord JM, pwedeng saniban. Si Jisoo, nasa second priority doon sa ano na yun, sa considerations na yun. Kasi kailangan niyang, marami rin siyang conditions para makuha siya at makapasok siya doon sa loob. Kailangan hindi siya yung target nung Tsunami Slam ni Chakno. So, for TNC naman, ang tanong, sino yung best target? Oh. Ang Kasi parang walang magandang choice dahil kahit sino pwedeng saniban unless si Aqua yung targetin. Paano nila hanapin si Aqua dito? Paano Diba? Wala silang assassin. Then, napakalaki na ng map control ng AP Bren. And yung sinasabi ni Joshi kanina, hindi nangyayari din yun for TNC kasi yung sanib kay James Punks, part 2 na ng Heartguard, laging sa kanya yung pangalawa. Oo nga eh. Parang actually, nakita nga natin no, na nagtatry din naman at CNC na bumpers or kumuha na kahit papano ng trade. Pero kasi mahirap nga na mahanapin yung wala. Mahirap hanapin yung kaya magpakita. Tama. And ganun yung ginagawa dito ni Ako. Tignan mo, meron pa silang Torres sa taas. First Dalawa and second. Pero pinili niya na tumambay dun sa mini bush. O, di ba? Ayan na. Ayun na. May kinikis-kis yung mukha sa pader. Kinikis-kis na. Oy, Ako, galaw-galaw ka dyan. Malamok dyan, ha? Nakikita naman siya through the mountain shocker pero hanggang dun lang. Oo. Alam mo kung nasaan pero wala kang kakayahang abutin. Wala kang kakayahan alamin kanino siya sasanib. Yun pa. Ang hirap talaga ng nagiging tagpo dito, no? Lalo na sa TNC. Pero hindi pa rin imposible ang lahat para sa Phoenix Army. Nakikita natin, masakit na rin yung damage inside. Same with Lancy. Benny QT nakakuha na rin ng pangilan-gilan na kill. Pero nakasalalay pa rin kay Chakno ang bola, pre. Yan, Mamba. Kung pag-uusapan natin, best of rover. Ngayon sa larong ito, para bang pinapatunayan ni X-Nova na, men, ilista nyo ako dyan sa mga best roamer na yan. Chakno, kailangan kitang tapatan. At nakikita natin yun ngayon. At sabihin natin na para sa TNC, magdidesisyon ata sila dito na hindi na muna i-contest itong Lord kasi alam nila na sinisimulan na ng AB. Mahirapan sila, men eh. Wala silang way para manalo dun sa team fight unless pa-pick off. Kasi kung limahan, could be really hard. This is still an Esmeralda, a Khalid, a Sisi, an Angela. Diba? So you really have to give that Lord down and umasa sa defense and umasa. Hindi basta dapat umasa. Kailangan nilang mag-force ng error from AP Bren. Yun yung talaga, kumbaga yun yung dapat ma-pinpoint ng TNC. Kasi yung error na yun, na pwedeng makomit ng AP Bren, lalo na pang nangyari yun, dun sa napiling saniba ni Aqua, ito na yung buy one, take one possibility ni Chakno. So minus 2 kagad sila kung magkakataon na magkamali itong AP Bren. Oo, ngayon yung Lord, nasa itaas. By the way, Luminous Lord na to. 18 minutes na yan. Enhanced na Lord. Ang sasalubong dito sa TNC. Pwede nilang ilaban under the base. Ito yung isa sa mga win condition na pinag-uusapan natin. Antayin magkamali ang AP Bren. Antayin magkaroon ng error ng AP Bren. Naririnig na natin ang sigawan. Endable daw ang isinisigaw ng Hive. Pero ang katanungan, magtatagumpay ba iyon? Makakadepensa ng maaya itong TNC. Turn sila dun sa may top lane. Lord JM, ang binush sila. Aray ko pula, Kaya na. Medyo kumakatin na rin ng damage pero biglang mag-all out sila Shizu. With a vengeance play, sasayaw si Benny para lang i-burst down yung Lord. Hindi nagamit ng matiwasay ng AP Bren yung Lord na yun. Good defense to the side of TNC. The moment they saw Lord JM, they are baiting that heart guard mula kay Aqua. Pero dahil doon sa nakita natin, I think wala sa option si Lord JM. Oo, hindi talaga si Lord JM ang apple of the eye. Kahit sumigaw ka ng Darna, Wonder Woman, lahat, Captain Barbell. hindi kita sasayaw.
Saniban! Hindi ko alam yung mga yan Herbert sinasabi. Bautista pa ba yan? Nakwento lang sa akin. kwento lang. Si Bistik pa yan, ha? Mystic pa yan. Mystic. Richard Gutierrez na dinatnan ko yata eh. Ewan ko na, pero para sa TNC, men, nasasabi natin yung win condition. Nagtatawa-tawa lang tayo, pero hindi biro kasi itong laban na ito against TNC. Again, hindi na na-checkan yung unang playoffs condition dito ng TNC na pinag-uusapan na kailangan ma-2-0 nila itong AP Bren. Hindi na yun na-checkan. At ngayon ay nasa, bingit pa sila ng pagkakagapi dito. Wala pang basag na tore actually para dito sa AP Bren kung iisipin. At halos paubos na ang TNC. 7 seconds para sa Lord. Maaaring pumeso ng AP Bren dito. Maganda ginagawa ng TNC though. This is a double marksman setup. The damage is piling up para sa TNC. So, tumatagal yung laban even though there is a gold lead present for AP Bren. Parang rendered useless na yan kapag pare-parehas ng lock item. Magiging break Equal even na. Magkakaroon ng equilibrium at doon pwede pumalagin. Now is the time for TNC to finally contest. May mga items na si Zyda, si Lancy, and si Benny Cutie. They can overload Kunsil. damage. They can start by peeling off Lord JM. Pero hindi inabot ni Chakno. Uy, kung sino nagamit na, alam nila na may mga nabawas na resources. Nabibilang na rin X-Nova kung ilan ang nagpapakita. 4 na kagad. Ako si Triman. Nagpuas ng Shizu, ha? Mountain Shocker ang counter na gagawin dito ng TNC. Medyo nasaktan niya, nakapitan naman ni Trimar sa likuran. Itong si Shizu pero buhay pa rin. Raging Sandstorm out para kay X-Nova. Nakaluwal sa gitna ng Police Starmon sa JM makakalabas ng buhay. Nagpupula ng mga kaibigan dito ang TNC para lang makalaban ng sabayan. Tsunamis lang si Aqua. Ang kanilang natagpuan sa kanyang pagbaba. Nagalit si X-Nova. Pinag-flicker in. Pero siya pa rin ang mapapaslang sasayaw. Sa gitna si Penny. Shizu goes down. Nobody mapapatay. Pero JM with a million moves. Hanggang Zyda in the process. Dalawa lang silang natitira. At si JM na lang ang itinira dito ng TNC. Oh my goodness! Naubos ang 4 na miyembro dito ng AP Bren. Si Zyda lang ang naging kabayaran. Pagkakataon ng Phoenix Army na unti-unting ubusin lahat ng nakikita nila. Mga resources, mga turret. Benny Cutie lang si Pamboy. Pwede nila tapusin ito, ha? Kumakat. Okay, tinatry ni Lord JM. Kaya ba? Police Army na gamit! Tatlo ang kanyang kalaban with a tsunami slam. Ramdam! Naramdam ni Lord JM yung damage na yun. Oh no, wipe out! Ang naitalaga ng TNC Pro Team. Pabuhay na rin naman si Aqua at si X-Nova, even Shizu. Pero napaka... hirap nung nangyari, pre. So, kuha to ng TNC. Hahayaan na ng AP Bren. Joshi, ano bang nangyari to? Ano bang maling nagawa ng AP Bren? You know, we've talked about the best thing that could happen for TNC is Aqua na unang mamamatay, and that literally happened. Doon sa laban na yon, they baited out yung Heart Guard nung tinarget nila si Shizu. Nung nalaman nila, nag-deduction lang sila eh. Okay, trinay natin si Lord JM bigyan, hindi sinasaniban ni Aqua, tanggalin natin sa option. So nung lumipat sila kay Shizu na siya yung naging target, sinaniban ni Aqua, and binurn lang nila yung Heart Guard na yon. Pagbaba, hindi pa kinocommit ni Chakno yung kanyang tsunami slam. Umabot pa sa puntong si Aqua yung na-target, and everything else followed for TNC. Kung ang problema nila si Aqua, tanggalin mo yung Angela. Yun nga eh. Nakita natin na minus talaga nila doon sa naging tagpo na yung inabangan ang pagkakataon. Pero may plano si James. Nakita sila! Sa likod ng galing X-Nova with the Raging Sandstorm. May Winter Crown na gagamitin with the Mountain Shocker. Si X-Nova walang makatuwang sa gitna. He will go down. Pero nakadepensa pa rin ang the Hive dito mga kaibigan.